guys, magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa ating channel, ang Kabundukan Prime. Right, ito na po yung update natin sa ginagawa nating development dito sa ating asosasyon, ang Samahang Pinagbuklod dito sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Right, ito po yung binubuldos o binabakho nung hinuhukay ng bakho nung nakaraang araw. So, nire-ready na po yung mga materialis para sa pagkukongkreto ng ating daanan. Sobrang tarik po ito dati guys, pero ito paano sa tulong ng ating butihing kapitan na si Kapitan Frank Lamsin. Ang kanyang tagnim ay Kapitan Kidlat. Tumutulong sa ating bagong asosasyon para ma-develop ito dahil of course ito ay ipinamahagi ng mga tao, lalong-lalo na po sa mga nangungupahan o hindi afford na bumili ng mga mamahaling lote sa bandang. Yan guys, patuloy pa rin po ang bakho sa paghuhukay para maibaba yung mga area na matatarik. Ayan. Ang sabi ng ating kapitan, 1 month po ito para matapos yung ating road projects. Yan guys. Ito po ay papunta na po dun sa phase 4. Ito po ay hanggang phase 7. Po ay pababa na doon sa phase 4. Ito po ang main road dahil nagkaroon tayo ng access road mga nakarang buwan, pwede nang pasukan ng truck sa tulong ng mga bagong residente dito. Bayanihan po kami karamihan dito guys dahil hinihintay po natin yung support ng ating city engineering, pero hindi na po mahintay dahil mismo ang mga tao nag sponsor ng mga materialis at tumutulong upang maayos yung daanan tulad ng pagkukongkrito o pagsisiminto dahil of course malapit ng tag-ulan sa ganitong area na hindi pa simentado ay maputik. Okay? So kawawa naman yung mga estudyante. Okay, marami na pong nakatira dito, lalo na yung mga nating mga kaibigan ng kung saan nakakatipid na po ng malaki. Bawing-bawi na po yung mga nagastos na dito guys dahil paano para talaga pag nangupahan nasakit sa ulo. Ito po ay napaka lalim na po yung kanilang nahukay dahil of course sobrang tarik ito, pero tingnan nyo po guys, pwede nang pasukin o pwede nang makapasok yung truck dahil atag na. Ito po yung susunod na ikukongkreto. Ito ay phase 2. Phase 2 po ito, papunta dun sa unahan. Phase 3, phase 4 sa kabila, phase 5 and 6 tawid ng may sapa-sapa, phase 7. So dito sa may bandang phase 3 and 5 napaka-potential po. Meron pong plano na tatayuan ng resort. Napakalaki po ang mga punong mangga dito. Siyempre pag tuwing season, napakaraming bunga. Saka maganda sa mga resort dahil may ano na siya, may lilim. Ito yung ating mga kasamahan, may mga opisyalis na ayos yung kawad ng kuryente dahil mababa. Ito po yung environment dito, napakaganda. Kahoy at of course Tukway overlooking. Kitang kita po sa unahan konti guys yung Ortigas. Ayan. Kaya sinisikap ng ating mga opisyalis na siminto ito dahil napakalapit lang po ito sa Metro Manila. Gilid lang po ito ng Marikina, boundary lang po ito Marikina. 15 minutes na sa Quezon City ka na. So hindi magtagal, ito po ay halos po ang mga lote natin dito ay occupied na.
pag naayos itong kalsada at makapasok na yung mga tricycle, mga truck, mga kutsi, unti-unti lilipat na po yung mga tao rito. Sa facilities, meron tayong tubig, meron na tayong meter base ng Meralco, meron ng internet. So ang major na gawain dito ay yung pagde-develop ng ating kalsada. Number 1 po yon, dahil para sa ekonomiya, sa transportation. Okay, so ito po yung pinakamabigat na gawain, yung pag-construct ng kalsada. Buti na lang yung ating barangay mayroong equipment. Okay, galing po ito sa kabilang asosasyon. Ngayon ay dito naman sa atin. So noon wala talagang gaano nagka-interest dahil tarik, walang tinungdaanan, talahiban, masukal. Pero ngayon po, hinayang kung hindi umabot, hindi kumukuha kaagad dahil pagbalik nila halos punuan na. Meron pa naman po, pero nasa mga badang dulo-dulo na lang. Hindi katulad nung wala pang mga daanan na makapili ka ng strategic area na gusto mo talaga. So umusbong na po ang populasyon dito sa area namin. Marami nang nagsitransfer dahil napakaganda po ang area, guys. So sa tulong ng ating puting kapitan, ito na po yun. Inubukay na po yung matatarik na lupa at pinapatag na. So kasunod dito, yun na lang pagkukongkreto. Yan, so ito po yung ating Urban for Development program sa pangunguna ng ating presidente, si Mr. Pangon. Of course, sa tulong ng ating kapitan Idla. Yan guys, hindi ganun kadali magpagawa ng kalsada, lalo sa ganitong area. Dati po itong DNR sa government, ngayon ay ina-award na po sa ating asosasyon dahil yan, papalawak na po ng sasakupan ng San Mateo. Dahil San Mateo ay potential o number 1 na maging city. So ito po yung ating multi-purpose. So patapos na rin po. Kasya dito mga 50 katao pag may mga meeting tulad ng mga opisyalis. Yan po yung ating mga meter ng tubig. Kayang-kaya dito. Why overlooking? So pag maliwanag, kita-kita po ang Ortigas dito. Ang ganda ng tanawin. Kaya problema dito noon talagang daanan. Pero ngayon, step by step, yan yung malalaking bahay na po, yung mga banangungan. Ito po yung pababa, ito po yung access road punta ron sa phase 4 na saan ay talagang hindi madadaanan po noon. Pero ngayon, paano sa tulong ng bayanihan program, ito na panay deliver na yung mga truck dito, kaya dami na po talaga nagpagawa ng bahay dito. Kaya yung order sa authorized na hardware na nakakapasok dito, kahit dalawa ang kanilang truck, aabot ng linggo yung order. So ganun dito ka usbong na. Okay, importante lang po talaga itong part na to. Hindi pa na simento dahil tinatambakan pa, malalim kasi ito. Pagka medyo tumitigas na itong lupa, ito naman ang susunod o target bago tagulan, dapat makongkreto na ito para ito paano maganda na makapasok yung mga tricycle, dire-diretso na lang. Yan, punta po ito ngayon doon sa phase 4. Meron po tayong overlooking din doon, so kitang kita yung Kabihasnan, yung Ortigas. Okay, yung mosque, kasi maraming nagtatanong guys, legit ba ito? Okay, meron na bang tubig? Okay, meron na bang ilaw? Okay na ba yung daanan? Meron na bang internet? Ayan. So ito po yung main road.
Okay, ito po yung access road galing doon sa moske. Ito na po ang susunod na bubuldosin. Meron lang konsapa katulad doon sa ginagawa nating access road. Lalagyan natin ng imbornal yan. So hayahay na po yung mga truck dito kahit sa lubong dahil yung sa access road na ginagawa natin ay one way lang. Okay, ito po yung maliit na sapa-sapa dito sa loob, mga sagingan. Yung mga saging ililipat na ito dahil natatama po ito ng magbubuldos pag-uukay para sa kalsada. Tabunan po itong irito yung medyo mababa. Ito po yung sapa-sapa, kailangang lagyan ng imbornal para dumadaloy ang tubig. Yan. Ang dami po guys, bunga ng mangga. Yung iba nangalaglag po, kanahangin. Ito yung sapa na kung saan yan, lagyan po ito ng imbornal. Mababaw naman guys. Kayang kaya. Hindi na kailangan ng tulay, imbornal lang. Ito po yung area, ito po yung daanan dati. Ganito lang. So, hawi-hawi. Pang motor-motor lang talaga guys. Tagulan, alanganin pa sa motor dahil madulas. Ito lang po yung ito ngayon medyo ano na nga medyo malinis yung daanan, pero dati talaga 1 year ago hawi-hawi po talaga kami dito. Bihira lang po ang napasok dito dahil nga hindi sila nag-expect na ganun kabilis ang development dito, kaya sila interesado sa area. Pero ngayon gusto po punuan na. Yung marami pang nagtatanong kung may bakante pa, pero naman, pero doon na sa bandang unahan dulo. Merong mga pasalo o sali ng karapatan, pwede na po, pero bibihira. Mula nung nakasok ang truck kasi ang dami na pagpunta ko. Kailangan ng bakuran agad para register na sa asosasyon para pwede nilang tayuan ng bahay at pwede nilang tumira dito. Yan sa taas konti guys, dyan na po yung bakho. Sinasalubong po natin yung bakho sa unahan. Ito po yung daanan, medyo okay na, pero kasi marami-rami ng tao dumadaan dito, shortcut naglakad. Doon sa access road, pwede naman na mga tricycle, motor. Pero ito po, iba po talaga ang main road, simple wag. Ay po yung bagho guys sa unahan. So maiksi naman po tawid doon sa phase 4. Kasi sa phase 4, may mga part na masikot-sikot pero hindi siya matatarik. Ito po yung tarik guys. So sabol na. Pag ito ay nakong to, hayahay na. Ito po yung matarik-tarik noon na inawan ng mga nauna. Pero hindi sila nag-expect na gano'n ang kabito. Pasensyahan na lang. At yung mga lote pinupuntahan nila, meron ng may-ari ngayon. Ayan po, tuloy-tuloy po ang paghukay ng ating backhoe na pinoprovide ng barangay. Okay guys, sana ito po ay mamaraysan ng ibang asosasyon. Mabilis po ang trabaho ng ating presidente. At maraming salamat po sa panonood. Of course, pag-like at pag-subscribe po sa mga baguhan ng ating munting channel, ang Kabundukan Prime. Okay? Mga prime areas po ito pagka ito po ay nadidevelop. Okay, so maraming salamat guys sa panonood. Thank you and God bless aming lahat.